ease the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life, touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear, touch my hands so I could give, touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life, touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Gagayam kan kakabsat. Pebrero man na. Wen, katni, adati barbaro nga bisita tayo. Welcome, Sister Ambik. Welcome back. Thank you. Let's all get better. Yes. Bawal ang magkasakit. Yes. Karkaron tata nalamin niya. Oo. And truly, na-miss ko ti JMJ. Praise God. Nga, Tata. Shakti, basta nun rimuaran nga kwa, nga, yung oras na ng JMJ. Pansinin nyo, ako naman ang unang like. Praise God. Na-miss din. Okay. Today, February 1, niya, kakabsat kat kwa, malapit na naman ang Lent, no? We start Lent in a few weeks. Parang third week sakit, Lenten. Diba? Oo. Kat, iso nga tataman, we will veer away from agbasa tayo ti gospel kasi niya, kwaman, sabay-sabay tayo amin. Let us get ready para sa Lenten season. So, ti tema tayo, tatangaal daw, Walking with Jesus, Preparing Our Hearts for Lent 2026. Yes. Beautiful. Yan. Kati in Jesus, Mary, and Joseph nga radio program tayo, it is aired every 6 p.m. on ito DZWT 540 kilohertz on AM radio every Sunday data. It's brought to you by the Sacred Heart Community. The center tayo is here at the Sangkabalayan basement, Baguio Cathedral compound. Dito yung building behind the Holy Face Chapel. Kat amok kakabsata niya, pada-pada tayo amin, nagadog prayer request tayo. So, please do not hesitate. You may send a text message to 0945-509-3265. And as we start, may we ask Sister Emily Kabsat to lead us in an opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most holy, loving God, Father, our Father, we praise you, we thank you, and we glorify you for this day and for the past week. And as we are going to prepare ourselves for Lent, Lord, at this early on, please send down your Holy Spirit upon us so that we may be able to prepare ourselves tamnutikasta during the resurrection. When we celebrate the Easter, we will also resurrect with Christ. And so, Lord, we ask as we are doing this, we ask the intercession of Mother Mary, of Saint Joseph, and of our guardian angel. And for all of this, Father, we ask in the loving name of Jesus, your Son. Amen. Amen. And to start off, Jay Kaskunakterod, we are preparing for Lent. And
No, tikas to nga Lent kat we want to be closer to God. Amen? Amen. Iso nga ti kantaan tayo man with Brother Ronnie is Draw Me Close to You. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. But nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Lead me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. But nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Lead me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Because we have a loving God, a compassionate God, a very faithful God. We give Him words of praise. Praise you, we adore you, we glorify you. You're the big Bow King. down You alone are Praise you, Lord, thank you, Jesus, and Lord of Lords. Glory, glory, praise you, Jesus. Praise you. For dying on the cross. Thank you for giving your life. Glory, Thank you, Jesus, for your selfless love for us. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and
Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, dear Holy Spirit. Yes. Kakabsat, kas kunakta tayo, no? It's time to prepare for the season of Lent. Amen. Oo. Walking with Jesus, preparing preparing our hearts for Lent this 2026. Kat kwaman, baka dagad jay kakabsat nga daduma kat buwan Lent, anya nga ta jay Lent. Tilen. Oo. Anyang Anyang patilen. Lent, oo. Kas jay bagatay tatay, no? We will prepare ourselves for Lent. What is the season of Lent ba? The season of Lent is hanaya at the division, Christmas season, Advent season, liturgical seasons. Kat one of this is the season of Lent. Kat Lent is a special time, lalo kanyata yung Katoliko, no? When we try to slow down, no? And we look inside yung sa ating mga buhay-buhay, ano? At ito yung panahon na pagbabalik loob na talagang isipin mo, ganyan, di ba? slowing down. Oo, slowing Slow down. down. Talagang yung magmuni-muni tayong lahat. Ang Lent is 40 days. Yes. Yes. Except Sunday. Oo, so, mag-uumpisa ito ng Ash Wednesday and it will end before yung sabi ni Sister Emily, yung during the Triduum, just before Easter. Kasi ang alam natin, ako speaking for myself, nung wala pa, kulang ako ng formation, ang alam kong Lent, Ash Wednesday lang, tsaka Holy Week. Pareho-pareho yata tayo. Yung in-between period from Ash Wednesday to Holy Week, Normal days. parang normal days, hindi na bibigyan pansin. Pero yan pala yung panahon na talagang dapat naghahanda tayo para sa muling pagkabuhay. Oo. Except na nung pag nasa Catholic ka kasi, schools, meron yung Friday na i-remind ka of fasting or abstinence. Oo. Kaya hindi kami kumakain nun talaga ng karne. Those are part of yung Yeah, isa of sa the mga Lenten practices season. ng Lenten Lenten. season. Bakit meron tayong Lent? Kasi ito yung tiyempo na ang sabi it is the time to repent.
Pagbabalik loob. Oo, And to Babalik reflect. loob. mag-say sorry, no? Tapos mag-change our ways, yon yung, oo, and try to do better. And prepare our hearts for Easter. Kasi yung Easter, dapat magse-celebrate ka na noon, di ba? Yeah. That is the time to celebrate. Celebrate. Oo. Ano ang ginagawa natin na pag nagpe-prepare? What do Catholics do during Lent? Yun yung sinasabi ni kanina. fast. Oo, yung may Fasting, fasting, may Abstinence, Abstinence, prayer, prayers, and almsgiving. Yun, diyay upat nga diyay nga na ibanggit kat, yun naman ang pag-uusapan natin next week. Yes. Kasi importante Pillars. yun, the 4 pillars of our faith, when we prepare for Lent. Kat, kakabsat, ang Lent parang biyahe yan. Maglalakbay. Oo, paglalakbay, no, ng ating mga sarili. Spiritual. Yes, very spiritual na journey. Maglalakbay. Tapos, ang Lent parang yung naglinis ka ng bahay. Yes. Oo, declutter. Yun ang gagawin natin lahat. And then, or Anong kaya, nilinisan, sis? Ang puso Ang natin. puso. Yes. Okay. Okay. Ang Importante ating mga kasi sarili, yun ngayon. we will clean our hearts, no? Yes. And then, para din siyang yung farmer. Di ba? Preparing. Prepare niya yung land bago siya magtanim. And then, fixing what is broken in our lives so that we can grow again. Again. Oh, kakabsat daytati Lenten season. Kat, ti tema tayo nga walking with Jesus, preparing our hearts for Lent. Diay, naibaga amin na Kat, dahito nga Lenten journey tayo, anya, kat, one of the takeaways siguro, isa sa mga masasabi natin na parte ng ating journey is, number 1, Lent is the time when God continues to lovingly invite us to Himself again. Ano masasabi mo, Sister Linda? Tinuturuan tayo na magbalik loob sa Kanya, sa Diyos. Tinuturuan niya tayo na etong Lenten na to, piniprepare na tayo na maging handa para dumating man yung time na andyan na yung resurrection niya, yung pagkabuhay, yung Easter Sunday na pagkabuhay. Nagmumuni-muni tayo para ang ating mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa mga nagdaang panahon. Ito na yung time na ma-refresh natin yung ating spiritual journey. Para kay Lord, dumating man yung Easter Sunday, mararamdaman natin na hindi tayo pinabayaan niya. Binigyan niya tayo ng chance na magbalik loob, magbagong buhay. Yun lang ang pagkakaano ko sa Lent. Alam niyo yung may kanta na laging pagka yung panahon na ito, yung Come Back to Me. Oo. Di ba? Ako, umiiyak ako pagka yun, yung kasi yung, Kasi naliligaw tayo. oo, Nawawala lalo tayo. nating, ito yung time na nare-realize natin, gaya ng sabi ni Sister Linda, yung mga pagkakamali natin, our worthlessness, our unworthiness, yung ganyan Pero si Lord, ini-invite din naman niya tayo, oy, nakalimutan mo na naman ako, Oo. Panahon ng panawagan. Diba? At saka ito yung Pagbabalik time loob. na kung everyday ka nagmamas, ganyan, or nagbabasa ng yung Biblia. sa natin, Daily di ba meron readings. tayong daily readings, no? Ito yung mga panahon na mababasa natin yung Prodigal Son, yan na doon mo makikita yung pagmamahal ni Lord, kagaya nung father sa Prodigal Son na He is always there waiting for us to come back to Him, to go Yes. back to Him. Na kahit na gaano tayo ka makasalanan, no, He is always ready to forgive. Kasi, kung aanuhin natin yung divine mercy, yung divine Oo. mercy talaga na
Ang compassion niya. andyan talaga yung ano niya, yung pagmamahal niya sa atin. We only have to trust. We only have to trust sa kanyang pagmamahal, sa kanyang divine mercy. Ito yung panawagan niya, that we go back to Him, go back to Him. And kung minsan it's really hard, it takes a lot of humility to do it. Yes. Oo. It takes a lot of humility kasi 'di ba? Parang yung prodigal son. Hay, ano siya siguro DJ, mabain ako ng agsubli. Agsubli, oo. Kinitatang ko ano. Pero dahil siguro wala na siyang ibang magawa. Sige, Kaya uri ibagaklangan kinitatang ko. Even if I say to my father, treat me as one of your servants. No? Ayun. So, pero ano ang ginawa ng tatay? No, he is my son. Nag-celebrate. Oo, anak pa rin kita. Oo. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Oo. Talagang it's, gaya na sabi mo, it is a time for us to seek His mercy, di ba? Yes. Humingi ng tawad to the sacrament of reconciliation. Kanya, Confession. oo, we meet Him again because He is a very forgiving God. He is a very healing God. And He welcomes us back always. Yes, amen. Oo, kung saan ka nadapa, tatayo ka Tatayo. niya. Oo. And kakabsatan niya, kasila ko nami, agim imbita ni Apo Diyos, He invites us again. So, going to confession during Lent, dapat hantay yung agbutin. Hantay yung agbain nga, agsubli nga, di ko na ni Sister Emily. Taday ito'y katregalo na kanya tayo eh. It is a gift that brings peace and a fresh start. Yes. Amen. And this is a great opportunity for all of us, lalo na on a daily basis. Sabihin na natin, andun yung routine natin na we read the Bible, pero hindi ganun ka-intensive ang pagbabalik loob natin. But despite of it, He's giving us a chance Oo. to get closer to Him. You know? Mm. To do whatever lacking we have done, shortcoming we have done. So again, He welcomes us and gives us another opportunity to repent, to reflect. Lord, ano na nga pagkukulang ko sa iyo, di ba? So it is a great opportunity na nabibigyan tayo ng mga ganitong panahon, lalo na ngayon na sobrang tendency natin is we tend to be so busy and very materialistic in this world, di ba? Nakakalimutan natin siya. So, ang ganda na sa ating Catholic, meron yung mga panahon na ganitong mga season na for us to reconcile back With Him. Oo. Diba? Ano nga yung reconciliation na yan, it's not only going back, pero syempre, kung talagang hindi ka naman masyadong pang nalihis at nag-turn away, di ba? Ang isa sa mga iniaalok sa atin during Lent is doing small faithful actions that can change our hearts. Yeah. Diba? Kaya niya sabi ni Sister, pagbabalik loob, pagbubukas na ating mga puso, no? yeah. So, kasi ang iniisip natin kumisan, para maging banal ang lalaking, very big actions. Dramatic, kumbaga. Pero hindi pala, Lent teaches us na kahit small acts lang, Of surrender. of surrendering, praying a little more each day. O kung yung Sacrifice. kung yung dosage mo ng dasal 3 times a day, gawin mo 4 times a Yeah. day, yung ganyan. May sacrifice. Tapos yung fasting in simple ways, o para bumaba ang timbang, magtanggal kang carbohydrates. yung mga ganyan, magbawas. Or offering kindness to others. Yung huwag ka masyadong matapang. This can all slowly shape our hearts. And
these quiet actions help us, yung gaya na sabi ni Sister Emily, we become more patient. And yun, yung word lagi na naririnig ko kay Sister Marilyn at saka kay Sister Emily, humility. Humility. Kailangan talaga Magpakababa ka. magpakababa ka. Oo, na akala mo naman He is the creator of all things. Pagkatapos magmamalaki ka, di ba? Yung I can do it, kasjay. Yung jay gayam haan, masapol tayo nga kinanayon ni Apo Diyos. That is what Lent teaches us. That we need God. Yes. And because He is inviting us, Lent helps us prepare for a new life in Christ. Yes. Oo. Oo, actually, sa Catechism of the Catholic Church, ang nakasaad doon, ito yung time na at least once a year may confession talaga tayo. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na, ay, Talagang adatibasol mo, kumbaga may kasalanan ka, especially big ones or yung mortal sin na tinatawag natin, hindi mo na ihihintay ng Lent. Kumbaga, maganda nga na maging practice natin at least once a month, ganyan. No? Twice a month. Kasi yung, ang ganda nga kung halimbawa, if you are also having yung Twin Hearts devotion, mga ganon, yung 40 hours devotion, yung First Friday devotion, yan. Yun yung Twin Hearts devotion, no? Yung First Friday at saka First Saturday. Ang gandi kasi ng mga promises nun, no? Yun, hindi ibig sabihin na ito lang yung Lent, kailangan doon lang tayo mag-confess. Hindi. It's all a continuous calling to all of us. Pero itong binigay ng simbahan na Lent sa atin is a very special preparation na sana every year, if we do it correctly and talaga nga isa puso natin ito, siguro naman we become really better. Yung kagaya ng sinasabi mo, siguro better ka 1/4 inch. Kumbaga yung ganun. But with the correct preparation and practice, siguro we become, kasi ito yung time talaga ng pagninilay. How can I love you more, Lord? How can I serve you more, Lord? How can I love you more, Lord? Yung mga tipong ganun, ito yung mga Times na yun. Oo. Tama yung sabi mo, Sister Emily, hantay yung mata nga, urayan nga kwa, nga Lent, buno di talaga nga Paskwa, bago ka apan nga confess. Oo, di ba? Yung, gaya ng sabi na yung yung favorite ni Tita Carol na song, Little by Little, every day. Oh, inal daw, ag-change ka niya. The big change should come na han mo nga masapul nga urayan ti Christmas kan Lent bago ka apan nga ag big stride nga di ba? And it's really time for us to pursue God. And as we pursue God, this is the same time the saying of yes to Him. Diba? And sa pag-yes natin sa Kanya, at lalo na pag ganitong panahon, ito yung time na, we are being brought to become holy. Diba? Nagkakaroon tayo ng opportunity to be holy with Him because we have a goal which is to pursue Him. Not only, although of course, we are being kumbaga na-strike tayo during the Lenten season, but we can pursue this not only during Lent but throughout. Diba? Even after. Yes. Lalo if we already celebrated He is risen, kunatay Easter, no? So, we rise with Him also. Yeah. No? Alam mo, maganda nga itong ginagawa, yung natin ngayon na
early preparation, Oo. early information. Oo. Kasi we can, ay, sige man, nag-prepare man na Oo. talaga tatangalin. Yung, Oo. kasi pati ako, no, nung sinabi mo, maganda yung ano natin kasi we need to discuss about it. Oo nga, para sa ganun, makaprepare ng mabuti. We can set our hearts talaga na. Oo. Tapos, ang dami kasi natin pwedeng malaman kung ano ba ang nangyayari sa panahon na Ng ito. Lenten. Paano tayo prepare ni Lord. Ito rin, alam nyo ba mga kapatid, na ito rin yung time during Easter, di ba? Ito rin yung time na mag-aano tayo ng ating baptismal vows. Oo. Di ba? Renewal. Mga ganyan. Kaya, di ba, maganda na talaga na mag-prepare tayo. Kasi at Easter, we will be like new, Oh. tapos yung promise ng Divine Mercy. Yes. Yan. We have to prepare for that. Yan. Maka-adaman lang maisingit ko, Sister Ems, kasi, reading about the history of Lent, ganyan. In the olden times, 1,500 years ago, kasi, ito yung preparation, Lent, Yeah. after, from Ash Wednesday, is the preparation for baptism. Oo. People, noong unang panahon, pumupunta sila doon na magpabaptize on Easter. Mm-mm. So, yung sabi mo na we will renew our Baptismal vows. Baptism. pero narinig ko sabi ni Father, Father Manny yata, hindi tama yung renewal of vows. Reaffirming. Di ba? Reaffirming our Oo nga. vows. Oo nga. Tama nga naman yun. Yung kasi, Oo, andyan tama. na. Andyan Oo, na tama. It's just a matter of affirming Oo. na oo pa rin. Oo Oo. nga. Tama. Yes pa rin. tama. Oo, yes Tama. pa rin na. Do you renounce Satan? Yes. Yes. I do. Ganon. Oo, Reaffirming. tama yun. Reaffirm. Oo, hanga renewing. Oo. Kasi kasangay nga no renewing ikat Barbarumanan. adangay ti expiration date na. When? Oo. Ay, when? Di ba? Ay, sorry. Samantalang pag-reaffirm, nandun na, naka-yes Nandun ka na. pero inuulit-ulit. Yung I am respectfully and firmly saying yes. Yung ganon. Yes to Oo, God. kasi nga naman, tama, Sister Emily. Oh, Pag nagre-renew ka, nag-expire, parang lisensya. Yeah. Kaya pala dapat ang sa mga anniversaries ganyan hindi renewal reaffirming. Yeah. I heard that from Father Manny Flores. Thank you Apo, thank you. Iti Oo, reaffirm. Oo. Ano nga Kasi walang expiration ng reaffirm. walang expiration ng ating vows. Ganyan. Pero tayo, itong mga edad natin na ito, lumaki tayo sa mga grandparents na malaki ang impluwensya ng mga Espanyol. Oo. Ngayon, sa kanila yung very rigid, di ba? Ang Lenten, very rigid. Kaya tuloy, sa iba, parang, ay naku, Lent Lent na na naman. naman. Oo. Parang, walang hindi pwede magpatugtog. Hindi pwedeng sumayaw. malakas Hindi pwede ang magsaya. boses. Hindi pwede magsaya. Hindi pwedeng lumakad ng kailangan tipto. Ganyan. So, parang yung noon, ang mindset malungkot ang Lent. Lent, oo. Hindi pala. Ang dapat isipin natin, after the struggles ng Lent, andyan ang Easter. So, Lent is not the end of the journey. But we should consider Lent as the time, The the beginning. season, that leads us to Easter, to resurrection. Ganyan. So through prayer, repentance, and acts of love, Lent helps us become people who live with hope.
Oo, Mm, meron. May pag-asa. pag-asa. Yeah. Oo. Kasi andyan si Bagyong Ada. Ay, hindi. So, we are people of hope. Yes. Diba? People who believe that change is possible and that God is always at work in our lives. Tama, no? Oo. And meron Whatever akong the gustong season. idugtong Oo. dyan sa yung sa hope na yan, may pag-asa. And sa pag-asa nito, pwede tayong magbalik loob na inaalis pa konti-konti yung mga dapat alisin Oo. sa pag-uugali Pagbabago. natin. Mm-mm. Dahil during the Lent, gusto nating palitan ito. At Mm-mm. paano nating papalitan? This is pursuing to God, Oo. getting closer to Him. That's Mm. how we should do it. Diba? Mm-mm. So, ngayon ang tanong, mag-share tayo, ha? What is one small change? Oh. What is a change God may be asking us to make this Lent so that our hearts can grow closer to Him and more loving towards others? Ano ang pwede mong masabing, parang para yung mga nakikinig, yung mga nanonood, na kumbaga ngayon yung gaya na sabi ni Sister Ems, napakaganda ng timing natin. Kasi lahat sila, ay oo, kailangan ko magbago. Ay oo, kailangan maghanda na ako, yung ganyan. Kasi nga, di ba, yung madalas sabihin, life is short. Yeah. O, kung hihintayin mo pang mag-confess sa Easter, baka hindi ka, baka after Ash Wednesday, hindi mo alam, di ba? Yung mga ganyan. So, what small changes, big, yung parang yung assignment natin sa community. Vignettes of living a life in a faith community. Sige nga, what is one small change God may be asking me to make this Lent so that my heart can grow closer to Him and more loving towards Okay. others? Oh. Sa akin, ang napansin ko sa akin, getting closer to God and following Him, natuto na akong magpatawad. Naging mas madali sa akin ngayon ang magpatawad. Kung noon, andiyan yung pride eh. Ang hirap magpatawad. Pero ngayon, pag lagi kong iniisip, hihingi ka ng pagpapatawad sa Panginoon. Tapos ikaw hindi mo maibigay. 'Di ba? So it's questionable. So for me, parang sa akin, parang mas madali ako ngayon na magpatawad kesa sa dati. Yun ang ano ko. Parang nakita kong change sa na, akin. na gusto ni God sa iyo. Ako, Sister Ambi, siguro bago natin masabi yan, dapat alam natin talaga yung sarili natin. Kung ano yung pwede nating isurrender kay Lord. Kasi, ngayon, kaya nga tayo, Lent, pagninilay, ano nga ba Muni-muni. ako? Ano ba ang baseline ko? So, ito ako ngayon. Magaling ako magsalita ng magskandalo or what? Ganon, 'di ba? O kaya yung halimbawa dun, yung mayroon kang sasabihin against the others o kaya ano ako yung Jengi ko nada nga sabong iti sao nga Jengi naglaka ka nga adalang makigtot ka lang kat ay agmura ka o yung mga tipong ganon. So I have to know myself first, yung baseline ko. Kat iti baseline ko, Sister Ambi. Shock, naglainga nga agbuya ti short drama. Siguro, di pan panunuto, anya nga tati mabalin ko nga i-sacrifice, i-offer tatangalent. Siguro, DJ. For me. Kasi, no i-lesson ko DJ, I will have more time to For pray. prayer. I will have more time to reflect. Yun, 'di ba? Kaya for me, yun talaga kasi syempre pastime ko gamin halimbawa
nabanugak ay niya nga nagkapo dito'y bagyo kat agawid kami ijay Republic of Itogon. Siyempre nabanog ka. Ngikit naman minsan nagtugawak, buya up the short drama, kasjay ngay. So nga, siguro di chay ti kwa. For me, yun ang I am resolving nga i-offer ko kay ni Lord this Lent nga po. Siyempre, han nga masapol nga into no Lent, I am really trying to do it And now. preparing na. Oo. Para noon, pagdating na Ash Wednesday, wala na yung app na yun sa'yo. And then, you can do a lot, di ba? For example, naka-prepare ka na ngayon, you were successful or you are victorious, di ba? You can have another one, and Oo. another one, and Oo. another one, so that after Lent, The small changes na pinag-uusapan natin. oo, di ba? So that on Oo. Easter, meron kang karapatan na mabuhay. Di ba? Kumbaga, oh Lord, I did this. Wow, thank you for the grace na nagawa ko ito. And you will feel content, you will feel na kasi you did something Oo. You surrendered something Yun kasi yun kung wala kang mai-surrender, wala kang magawa, parang wala lang. Tapos na. Ano yung nagawa ko? Something like that. Ang ganda nung mga kumbaga, New Year's resolution. Yes. Yung nabanggit kanina ni Sister Lenny. Tapos kay Sister Emily. Ako naman ngayon, what small change? No? Sa akin, I consider it a big change. Yung pinag-uusapan natin kanina na isa sa mga, humility, ganyan kayo. Ako, patience. Lagi mataas ang aking BP. Hindi ka Dahil nag-iisa. kulang ako sa patience. Alam mo yung may dadaan na yung sasakyan doon sa amin na yung akala mo race car na bum 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 bum, ganyan. Ay, tatayo ako na ganyan. Doon sa may gate namin, paparinig ko. Talagang kailangan yata maglagay na ako ng checkpoint. Para hindi. Kasi wala silang right of way. Yung kalsada, naka-annotate sa amin titulo. Mabait lang ang daddy ko kasi inalaw niya silang dadaan. Pero otherwise, dapat hindi sila makadaan. Pwede kong sarahan, di ba? Yung gano'n, wala akong pasensya sa gano'n. Kinausap ko, sasarahan ko to gano'n. Kasi masyado maingay yung sasakyan mo. Pwede naman na pagka-in-on mo, atras ka ng konti lang, wag nang brub, yung gano'n. Ginanong ko siya. Di ngayon, meron na nagkukusilap sa akin. Wala akong pasensya. Sa kuya ko din, lagi kong nami-misunderstand yung kanyang gustong sabihin. Hindi pala ganon. Overthinking. Presumption. Presumptuous. Presumptuous. Oo, na yung parang, ganon. Agad ako nakasimangot na. Ganyan. Oo, parang may nabasa ako na na sinabi ni Pope Francis dati na ganyan, na dapat hindi tayo masyadong presumptuous. Oo. Para sa ganun naiintindihan natin. Oo. So, patience, and then it leads also to, makikinig kang mabuti. Open, yung opening prayer mo, Lord, open my heart, open my mind. Kasama doon yung open my ears, Lord, so that I can better listen. Not only to the Lord, but to everyone around me. So that I can be kinder. Sabi niya, di ba? More loving towards others. Kasi otherwise, kung wala kang pasensya, wala kang Lagi ka sa away. asidag ka ti apa, di ba? yung gano'n. Lagi ka may kaway. Lagi kang mataas ang blood pressure. Okay. So, that is one thing na I will work on.
Mahirap sa akin, pero I work on it. Sige, tingnan natin. Mag-checkpoint tayo after ng Easter. Pag-usapan natin. O, sister. Sa akin naman kasi itong Lent na to, ang nakapoko sa isip ko is yung almsgiving. Totoo naman na mapagbigay ako. Pero, di ba sa mga sasakyan, meron na hihingi ng tulong, may dalang reseta, pambiling gamot, mga ganon. Di ba, one time, nasa jeep ako, akala ko pasahero din siya kasi nakamas, maya-maya, nung alam niya ng puno na yung mga pasahero, nilabas niya na yung reseta niya. So, walang pumapansin. May nagbibigay, 5 pesos, 10 pesos. Alam mo yun, parang nag-guilty ako. Sabi ko, anong mabibili? Kung gamot ang bibilin, anong mabibili sa 10, 5? Kung ilan man kami sa loob ng sasakyan, parang nagko-compute yung isip ko. Alam mo, paghulog ko na 100, alam mo yung saya ng mukha niya. Kaya sabi niya sa akin, pagbaba ko, thank you very much, sabi niya. Sabi ko naman, magpagaling ka, sabi ko, para gumaling ka, lumakas ka. Sabi, alam mo yun yung pagbaba ko na, Lord, siguro talagang kailangan niya. Kasi parang napil ko yung pangangailangan niya. Gusto rin ko man sabihin sa kanya na, pumunta ka ng DSWD, humingi ka ng tulong doon ng Hindi, di ba? Siguro siya yung tipong walang kakayahan na lumapit sa mga ganun, or wala siyang alam. Walang nagtuturo, ganun. At saka at the same time, meron kasi malayo ko na siyang hipag. Na-stroke. Nag-message yung anak, tita, na-stroke si nanay, nasa ICU. Gusto kong i-message yung anak niya. Yung anak niya kasi yung first pamangking ko. Alam mo yun, hindi ko siya mapahindian, no? Ramdam ko yung pangangailangan nila. Pero, nakapagsalita ako ng, hindi ako social worker na bawat pangangailangan mo, ako ang ite-text mo. Pero dahil nga na kay Lord na tayo, nanaig pa rin sa akin yung makatulong na Sabi ko sa kanya, lapit ka sa social worker. I praise and thank God kasi binigyan niya ako ng pusong nararamdaman mo yung kawalan ng kapwa mo. Nararamdaman mo. Kasi alam mo naman yung mga taong humihingi ng tulong na hindi totoo. Yun. Binibigyan niya tayo ng instant. Kaya itong Lent na to, sabi ko, Lord, sino ang taong mas nahigit na nangangailangan? Lord, sorry. Kasi yung minsan, gusto mong tumulong pero nagdadalawang isip ka. Pero talaga, sa totoo lang, itong Lenten season na to, binibigyan niya tayo ng kapahingahan dahil sa sobrang dami na nating kaguluhan. Wala na tayong time na mag-reflect. Wala na tayong time na magmuni-muni na ano ba ang gusto mong gawin ko sa mga panahon na to. Ganon. Yun ang kagandahan sa ating mga Katoliko na nabibigyan tayo ng chance na balik loob, makapagmuni-muni. Pagka Holy Week, ang dami nagsisimba. Ang daming yung nagbabalik loob. Kaya sabi ko nga, ito yung time na pinapayagan tayo ni Lord na makapagpahinga sa kabila ng ating mga pagkukulang, abala sa maraming bagay. Kaya we praise and thank you, Lord. Amen. Amen. So, kakabsat, it is also one thing that we will leave you with, Iwan din namin na, anyamat nga, iti mabalin mo nga tanga, maaramid, daytoy Lenten season. Tapno your heart, can become closer to God, and you become more loving towards others. Yes. O nag-share kami anyamot kasla nga haanan nga New Year nga Lenten resolution. Our Lenten resolution. Anyamot ti ma-surrender mo tatakil. Anyamot nga kabsat ti ma-surrender mo kan ni Lord. Kat day taman ti ikararagan nyo tun rabi and for the many nights that will come again. Yeah? Amen. Amen.
And so, brothers and sisters, we come to the part of healing. Kat Jane, na ibaga tayo, no? God is inviting us this Lent. God is lovingly and mercifully and compassionately inviting us. Niya, kunana kat, come back to me. Come back to me. Kunana ni Apo Diyos kanya tayo. So, kantaan tayo man. Dahito'y Hosea na song. Yeah. Ti istorya na dito yung nasong ngay kat ko ngay. There is this prophet, Hosea, nga imbaga ni Lord kanya na nga alaem dito yung babae to be your wife. Dito nga babae nga kat talaga nga makikam kamalala, no? Prostitute, no? So urin no ada anak dan agsublila tayo so namanan nga siya trabaho na niya. Adaman ni jay time kasi manan. Kat kunana ni Lord in kaalaan diya asawam. In kaalaan diya asawam. Aging gana na-reveal kinya na dito nga prophet ni Hosea nga that is my people. They turn back to me from me. They turn back. Pero I always call them back. I always call them back. Ganun dapat ang pagmamahal. Come back to me, Hosea. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees to bend, those straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. The wilderness will lead you to your heart where I will speak integrity and justice with tenderness you shall know. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. May we ask Sister Emily to lead us in a healing prayer. Yes, Lord, thank you very much for the preparation this Lent that you are giving us to come back to you. Yes. Yes, Lord, in this Lent, this is like the wilderness, that this song that we sang. It is like the wilderness. Ito po yung Lent that will lead us back to you. Because this is the time for us to know ourselves and to know you more. And because we want to have that relationship with you, kaputag kaya't mi nga makabudno kayong kaapo, we will really make something, do something about it. But we cannot do it, Lord, on our own. And so we ask for your grace.
we ask for your grace na sana po you give us that zeal to follow you, to love you more, and to always see you, Lord, na ikaw andyan ka, laging naghihintay sa amin to go back to you. It is not enough for us to just be doing good. It is just not enough for us to be doing something. But what you are asking from us right now, Lord, is our hearts to really come back to you. Na sana after ng Easter or in this time of Lent, in this time of preparation, sana nga po mahanap talaga namin kayo. At sana nga po we will have that relationship with you. Yes, Lord, forgive us for the many, many things, many, many hurts that we have given you. You have always been waiting for us to come back to you, and maybe this is really the time for us to come back to you. Help us, Lord, help us with your Holy Spirit. We ask that we may be able to really come back to you in this time of wilderness, in this time of Lent. Help us, Lord, to come back to you. Long have I waited for your coming home to me, and leaving deeply our new life. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I reach forth my soul in peace with you. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Good Kakabsat. night. See you next week. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.